sa kaugnay way of life. Sa likod ng uniforme ay isang kawal na may kwento, prinsipyo at paninindigan. Kilalanin ang isang God-fearing, determined warrior ng pamilyang kaugnay na si Technical Sergeant Secondes. Mula sa simpleng buhay, pinangarap niya maging sundalo. Sa tapang at determinasyon, nalampasan niya ang mga pagsubok at naging magiting na survival. Tunghayan natin ang kanyang inspiradong kwento. I love, I'll continue the fight. I survived and I'm proud to say I found my strength along the way. Mula sa dilim, tungo sa liwanag, sundalo ako, buhay. Matatag at hindi urong kailanman. Hindi lahat ng sundalo ay umuuwi ng walang sugat. Ngunit ang tunay na mandirigma ay bumabangon, nagpapatuloy at nabubuhay para sa mga lanya sa buhay. Magandang araw, pamilyang kaugnay. Narito na naman tayo sa isang segment ng Way of Life kung saan makakarinig tayo ng inspiradong kwento at natatanging pamumuhay ng ating mga katropa. Sir, maaari po ba kayong magpakilala? Nga pala si Technical Sergeant Marlon Lopez Secondes. Unit ko is Headquarters Servers Company, 7ID, Philippine Army. Sir, maaari niyo po bang i-share sa amin ang inyong mga naging kwento simula pagkabata niyo, mga naging inspirasyon niyo bago kayo makapasok sa sundalo? Nung ako'y 7 years old ako, or 8 years old, hirap din kami sa buhay, nag-aaral, trabaho. Bali, ang trabaho ko noon, magtanim ng tubo, magtabas ng tubo. Ganyan ang aking buhay nung ako'y nasa civilian pa. Sa kahirapan ng buhay, nagkaedad ako ng mga 22, ganun pa rin ang naging trabaho ko. So naisip ko, nung mapuno na yung aming kinakarga na truck na ng tubo, bigla akong nahulog. So yung aking karga, bumagsak din sa akin. So napayoko ako. Sabi ko, ito na lang ba talaga yung buhay na mangyayari sa akin? So naisip ko, humingi na lang ako ng tulong sa aking nanay. Ang nanay ko naman ay nasa katulong ng isang malapit na pamilya namin na hingi kami ng tulong para makapasok ako ng isang sundalo. Kasi pangarap ko rin kasi maging sundalo. Simula pagkabata po, pangarap niyo na talaga. Yes, ma'am. So tumuloy kami doon kay nanay. Sinamahan niya ako nung papunta ng Manila para makahingi ng tulong kay Secretary Eduardo Ermita. Dati siyang OPAP, Office of the Presidential Advisor Peace Process. Apo. Tapos naging Executive Secretary siya ni former President Gloria Macapagal Arroyo. So doon, humingi ako ng tulong. So pinagbigyan naman niya ako na mag-apply pa ng sundalo. So nag-take ako ng abtab pa noon, nakapasa naman ako na 70. Ano po bang passing score po na nun? 70. 70 po. Oo, Mapalad, sir. Kasi sakto ang, Sakto siya, saktong-sakto po. Nung nakapasa na ako, pinadala ko dito sa Magsaysay. Binigyan ako na Secretary Ermita ng kapirasong papel. Mag-report ako dito sa 7ID. Ang nakalagay doon, OCG. 2002 ako nag-apply noon. 2003, February, tinawagan ako ni Sir Pascual. Nagtatabas na naman ako ng tubo. So, lipad ako dito sa papuntang Nueva Ecija. Nag-report ako sa kanya. Yun, tama-tama, nagpa-processing na ako ng papel ko noon hanggang sa na-take out na ako. Doon na po nag-start ang Doon na po journey nag-start ang journey ko na
naging sundalo. From taga-buhat, taga-tabas ng tubo, Yes, ma'am. nagdire-diretso na po ang ano nyo. Yes, So, ma'am. nasa sipag at tiyaga lang din po talaga. Yes, ma'am. Sipag at syaga talaga po. Pagkatapos nyo po makapasok ng sundalo, kamusta naman po ang naging first unit assignment nyo po? Ang unang unit ko ay ang 71st IB, dyan sa Santo Niño 2nd. Bali, ang first assignment ko dyan, yun nga, napunta ako ng Bravo Company sa Cambitala. So, doon nagsimula yung aking pagiging sundalo na talagang nakita ko rin yung hirap talaga ng sundalo nung panahon na yun. Opo. Kasi araw-gabi, lakad, Opo. masakit na yung paa, lakad pa rin. Kahit gabi, natapilok ka na nga, lakad pa rin. So, yun talaga yung tumatak din sa akin na talagang naranasan ko yung hirap talaga ng isang sundalo kapag ikaw desidido na talagang matuto at masanay bilang isang sundalo. Wala naman po kasing mahirap sa taong pursigido. Yes, ma'am. Sir, baka may gusto po kayong ma-share na achievement nyo po sa amin. Pakitungo sa mga tao na kasalamuha sa amin, makibagay at makisama. Tapos, yung may mga info na binibigay sa amin, yun pala, mayroon na inimpo sa amin na kalaban, yun, na-encounter namin sila. Kaya nyo po na-receive yung mga award po na yun. Yes, ma'am. Dahil po doon. Ano po ang pinaka-mahirap na pagsubok na naranasan nyo o na-experience nyo po habang nasa serbisyo po kayo? Ang naranasan ko bilang isang sundalo, yung experience ko dyan sa labanan na yan, napakahirap. Nag-iisa na rin ako lang na lumaban sa mga kabila. Kasi talagang napakahirap na nangyari sa akin na hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Maaari niyo pa po bang i-detalye ng kaunti para naman po ma-share natin sa ating mga manonood? Sa panahon ng 2015, alas 8 ng umaga, pababa kami ng bayan para ihatid itong kasama ko na ang magulang niya ay may sakit na gusto rin siyang makita bago daw siya mawala. Ngayon, pagsakay namin ng motor, inambus kami. So, namatay yung dalawa, driver at saka yung kasama ko. Napakahirap na nag-iisa talaga na lumaban. Napakarami nila. Talagang di ko akalain na kami pala yung ipopoint nila. So, nung nagtago ako, hindi ko man nakalain na yung takbo ko na yun, hindi ko alam kung lumapat pa yung paa ko sa lupa O, lumilipad na po kayo. Oo, sa sobrang takot ko rin. Nung nakapwesto ako, yun na, nakita ko na yung kabila na nagbabaan, napapunta sa akin. Kaya wala akong choice kundi lumaban. Takbo ako sa kaliwa, meron. Takbo ako sa kanan, meron. Yung likod ko, hindi ko mapuntahan kasi pader. Opo. Kaya Parang corner po kayo nun. Yes, ma'am. Tumalon na lang ako sa bangin. So pagtalong ko sa bangin, naghintay na lang ako ng kasama ko. Buti wala po kayo naging damage. Sa po awa ng inyo. Diyos, wala naman akong tama. Wala naman po. Yes, ma'am. So, nakasurvive naman po. Nakasurvive ako. Kaya lang, sir, ano naman pong aral ang naano niyo doon, natutunan niyo po? Yung malaking tulong at aral sa akin na nakasurvive ako, yung pag tayong kampante sa mga daanan, kailangan alerto rin pa rin tayo. Kasi kami, pag bumababa, 1:1 kasi lagi kaming pagbababa, may tala kaming baril talaga. Kasi mahirap, maharangas dan. Yun nga, nangyari nga yun. Pasalamat ako sa Diyos at buhay pa rin. Wala naman pong naging epekto sa inyo yung nangyari ngayon. Malaki naging epekto sa akin kasi naging PTS ako, yung post-traumatic stress disorder. Tapos, lagi akong magugulatin, lagi akong minsan takot. Opo. Pag may nagbusina pa lang, nagugulat ako. So, yun po yung naging epekto sa mental health nyo rin po. Yes, ma'am. Yun ang hindi na mawala sa akin yun. Andun na rin po yung nervyos siguro dahil na rin po sa naging experience nyo doon sa nangyari. Yes, ma'am. Yung experience ko na yun, hindi ko na makalimutan kasi hanggang nararamdaman ko yung mga bagay na pagbusina, magugulat ka. Bali, siguro sir, hanggang pagtulog, dala niyo po yun, Yun pa rin, ma'am, ang isa pa, pagtulog. Kasi nung time na yun, hindi mo makalimutan, hindi ka rin minsan makatulog. Tumatak na rin sa Yes. isip niyo po. Yes, ma'am. Kamusta naman po ang buhay may pamilya niyo? Sa buhay may pamilya, masaya
malungkot. Minsan, pag malayo sa pamilya, hindi makauwi. Hanggang tawag na lang. Pag may mga event. Yes, ma'am. Kaya pag may buhay asawa talaga at malayo ka sa pamilya, mahirap umuwi. So, tawag na lang kay misis na intindihin na lang nila ang aming trabaho. Kasi nag-asawa silang sundalo, talagang may sinumpaan kami tungkulin. Sabi nga po, it takes a strong woman to love men in uniform. Matanong ko lang, ilan po ang anak nila? Mayroon akong 3 anak. Sa ngayon, meron akong 21 years old at saka 16, then 11. Pinakabata na po 11. Yes, ma'am. Pinakabunso ko na po yung 11. College na po ang 21. 21, ma'am. College na po siya. Nag-aaral po siya sa EU. Yung isa namang pangalawa ko sa SNDS, sa may Santo Niño, sa may bayan ng General Tinio. At itong bunso ko sa BC Achiever Integrated Schools. Proud naman kayo, sir, sa mga anak nyo. Proud ako sa mga anak ko dahil yung mga gusto kong mangyari sa kanila, nangyayari na. Yung gusto ko na maging sakristan sila, nangyari na. Yung 2 kong anak na lalaki, sakristan na rin. Gusto ko kasi sila malapit sa Panginoon Diyos. Center po nila si God. Yes, ma'am. Kasi napakabuti niya sa amin kasi hindi nila kami pinapabayaan. All throughout, simula pagkabata nyo naman, siguro ramdam nyo po yung gabay ni Lord sa inyo. Yes, Kasi simula ma'am. sa hirap, sa pagtutubo, hanggang sa paghihintay ma-process yung papers nyo, makapasok po kayo sa army, hanggang sa encounter. Guide pa rin po talaga ni Lord. Yes, ma'am. Napakabuti niya kasi binigyan niya ako ng 6 na buhay. Anim, sir. Yes, Dami naman ma'am. po. Yes, ma'am. Binigyan niya ako ng 6 na buhay kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya at may mission pa rin ako dito sa lupa. Kasi sa binigay niya sa akin na yon, patuloy ko pa rin na ibibigay sa mga anak ko, sa pamilya ko at sa pagsiservisyo ko bilang isang sundalo sa mga tao na sa binigay niya sa akin, pagpapala, yun talagang napakabuti niya. Bakit naman po nasabi nyo na 6 na buhay? Ganito po yan, bali hati sila sa civilian, nung ako'y civilian at saka nung sundalo. Unahin ko sa civilian. Nung sa civilian ako, siguro mga 12 years old to 13 years old ako, umakyat ako ng mataas sa puno, mangga. May gusto kong kuhanin doon na magandang mangga na kumpul-kumpul siya. Ngayon, pagdating ko, kukunin ko sa kanya, kukunin ko yung mangga, biglang napitas yung yung sanga. So, hindi yung biglang niya akong unti-unting binababa. Parang hindi nyo po ramdam Hindi na ko. nalalaglag po kayo. Naramdam ko siya na unti-unti akong binababa niya. Kaya na doon ko na simulan yung aking pasasalamat sa kanya. Yung pangalawa naman, tinaga ako ng kapatid ko sa ulo. Bakit naman po? Ito, dahil nag-agawan din kami sa tubo. Ayan, guhit pa. Tinaga niya ako sa ulo. Yung patatlo, ito rin yung matindi sa patatlo na aksidente ako sa nung March 20, 1993. Bali ito, 7 yung balik sa diyang natusok yung baga ko. Tapos 5 hours akong walang malay. Kaya nung nagising na lang ako doon sa may paghila sa akin ng braso ko, doon ako nagkamalay. Opo. Alas 10 ng umaga yung aksidente namin eh. Tapos alas 3, alas 4 ako nagising. Ano po ba yan? Aksidente sa motor? Aksidente, banggaan ng sasakyan. Okay po. Wrangler ang amin, ang sa taga Intramuros, Manila is ELF. Di naipit po kayo sa loob. Hindi naman ako naipit. Tumapon ako. Yung isang naipit, siya yung namatay. Siya yung walang sugat, siya yung namatay. Kasi lubog yung dibdib. Okay po. yes, Sa ma'am. loob po ang naging damage. Sa loob ang damage. So yung pang-apat, ma'am, yung snipe sa akin, nung ako'y sundalo na 15 meters, dinaril niya ako sa likod. Pero awa ng Diyos, hindi rin ako tinamaan. Kasi first burst pa lang siya ng putok sa akin agad Tumama siya sa may tabla. So sabi ko, blessing talaga, napakabuti niya. Kaya lumapit siya ng lumapit. Pinalapit niya ako ng pinalapit din sa kanya. Opo. Kaya nagkaroon po kayo ng maraming reason para mas kumapit pa po sa Yes, Panginoon. ma'am. Yung palima, yung sa ambos ko nga, ako na lang yung mag-isang natira doon. So, napakabuti nga sa akin. Kaya lumapit siya sa akin. Nagpasalamat talaga ako sa kanya. Yung 6, inisparo ako, hindi siya pumutok. Doon sa may NCCC Mall sa Mindanao. Hindi siya na nakaulit sa akin kasi tumakbo na rin ako Wala akong dala nun Doon ako tumakbo sa may tabi ng simbahan, tabi ng NCCC Mall. Kahit anong kataas ng bakod, natalon ko talaga siya, makaligtas lang ako. Yun ang blessing sa akin na binigay ng Panginoon Diyos sa Kaya anim na mas buwan. lalo pong malapit ang loob niyo sa Kanya. Yes, ma'am. Kaya ako'y lumapit sa Kanya. Nagpapasalamat sa Kanya. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating fast talk. Sir, ready ka na ba? Yes, ma'am. Army o civilian life? Army.
Umaga o gabi? Umaga. Leadership o teamwork? Teamwork. Kape o soft drinks? Soft drinks. Disiplina o diskarte? Diskarte. Boots o running shoes? Running shoes. Stricto o approachable? Stricto. Training o deployment? Deployment. Bilis o tiyaga? Tiyaga. Utos o gawa? Gawa. Pinakamahirap na duty, sir? Operation. Sino po ang naging role model mo? Family ko. Pinakamasayang memory sa Army? Team building. One word para sa Army? Unity. One word para sa pamilya? Unity pa rin. Ano po ang strength nyo bilang technical sergeant? Family ko pa rin. Pamilya o karir? Family. Puso o isip? Puso. Laban o pahinga? Laban. Saludo o handshake? Saludo. Proud ka ba na naging sundalo ka? Yes, ma'am. I'm proud na ako hindi lang isang sundalo. May message po kayo sa pamilyang kaugnay. Sa pamilyang kaugnay, maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon na masalang dito sa upuan na ito. Ako'y nagpapasalamat sa pamilyang kaugnay at ako'y nahubog at na maraming natutunan. Baka may mensahe naman po kayo sa misis nyo po at saka sa mga anak nyo rin po. Sa misis ko, tibayan mo lang ating iyong loob at talagang ganito ang buhay ng sundalo. Minsan wala sa bahay, minsan talaga puro duty. Ganun talaga kasi nanumpa kami bilang isang sundalo na magserbisyo sa mamamayang Pilipino. Sa mga anak ko naman, pagpatuloy na lang yung pag-aaral hanggat nandito ako, buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. Mag-aaral lang kayo mabuti habang buhay may pag-asa. Ako si Technical Sergeant Marlon Sicondes, ang palaban at God-fearing ng pamilyang kaugnay at ito ang aking kaugnay way of life. I love, I'll continue the fight. I survived and I'm proud to say I found my strength along the way. Mula sa dilim tungo sa liwanag, sundalo ako. Buhay matatag at hindi urong kailanman. Hindi lahat ng sundalo ay umuuwi ng walang sugat. Ngunit ang tunay na mandirigma ay bumabangon, nagpapatuloy at nabubuhay para sa mga layas sa buhay. Mula sa pangarap hanggang sa pagiging kawal, patuloy siyang naglingkod ng buong tapang, katapatan at malasakit para sa bayan. Ako si Angel de la Cruz at ito ang Kaugnay Way of Life.